Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una digit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Mga kagabay, mahal ng Diyos ang salibutan. Kaya sinugo ang bugtong anak, at ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang pagmamahal na ito ay ng Diyos ay ating makikita sa pamamagitan ng pagiging tunay na tao ng isang tunay na Diyos, ang bugtong anak, si Jesus, na nagiging tunay na tao sa kapangyarihan ng Espiritu Santo sa utos ng Ama at nabuo sa sinapupunan ng Inang Birhen Maria. At nang bumaba si Jesus sa sanlibutan, alang-alang sa ating kaligtasan, ang kanyang pangunahing itinuturo o aral ay ang mahalin ng Diyos, una at higit sa lahat, ng buong puso, ng buong buo. At pangalawa, ang mahalin ng kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Sa madaling salita, umiikot sa tatlo ang pagmamahal ng Diyos. Ang pagmamahal. Ang dalawang kautusan ito, pagmamahal. Una sa Diyos, pangalawa sa sarili, pangatlo, pagmamahal sa kapwa, katulad ng pagmamahal sa sarili. At ayon kay Jesus at sa mga nangangaral pang iba, ang sino man hindi nagmamahal sa kapwa ay hindi nagmamahal sa Diyos. Sayang ang pagsasabing, mahal po ang Diyos kung hindi ko naman mahal ang aking kapwa, tulad ng pagmamahal ko sa aking sarili. Diyos, sarili, kapwa, pagmamahal. Dito ay umiikot ang buhay ng tao. At ang pagmamahal, maipapadama natin sa ating kapwa sa pamamagitan ng gawa, pagtulong, pagmamalasakit, pagsakripisyo. Sa madaling salita, ang pagmamahal ay hindi mo may padama sa salita lamang. Mahal kita, I love you, iniibig kita. Kung hindi, sa pamamagitan ng paggawa, pagtulong, pagbibigay sa kapwa. Ngunit, ayon kay San Pablo Apostol, magiging ayon kay Santa Mother Teresa, si Santa Teresa ng Calcutta, India, ang tinataguliang nung nabuhay pa ay isang buhay na santa, the living saint, kung ang pag-uusapan, pagmamahal at paglingkod, pagsakripisyo para sa kapwa. Sa madaling salita, ang pagmamahal sa kapwa, may papadama, may papakita sa pamamagitan ng sakripisyo at pagmamalasakit. Ngunit ayon sa dalawang santo at santa na ito, kung ang pagtulong, kung ang pagbibigay, kung ang pagmamalasakit, kung ang sakripisyong ipapakita natin sa kapwa
ay walang pag-ibig. Ang anumang paglilingkod, ang anumang pagmamahal na ito ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nga sa mga panahon ito, ang pagtulong ay parang isang pagtataksil sa kapwa, panglulok sa kapwa, na gawa-gawa ng ating mga politiko, ng ating mga nanungkulan sa gobyerno. Ang pagtulong na kaplastikan, ang pagtulong na walang pagmamahal, ang pagmamalasakit na isang pangluloko o para sa sarili lamang. Ano ba ang kahulugan ng salitang ayuda? Tulong, ayuda, help, assistance, suporta. Ngunit ano ba ang ayuda sa ngayon? Isang pakitang tao para lamang maluloko ang mga tao upang tangkilikin ang ating mga politiko. Kaya kung naluloko man ang nagbibigay ng ayuda, naluloko rin ang binibigyan ng ayuda. Ngunit baliwala na ito sa panahon ito. Ang sukatan ng tunay na pagmalasakit ay ang ating layunin. Bakit ba ako tumulong? Bakit ba kailangan ko ang magbigay? Dahil sa mahal ko siya. Dahil sa mahal ko ang ating kapwa. Ngunit hindi na ito ngayon. Ibalik natin, sundin natin ang kautusan ng ating Panginoon. Ang mahalin siya ng una at higit sa lahat. Ang mahalin ng kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Tinutulungan natin ang ating mga sarili upang tayo ay mabuhay ng maayos, mabuhay ng masaya, mabuhay ng mapayapa, mabuhay ng tamang-tama at supisyente ang pangangailangan. Iyon din ang dapat nating gawin sa ating kapwa upang maipapadama natin ang tunay nating pagmamahal sa kapwa. Dito nga, kung babasahin natin ang banal na aklat, dito nga nakasalalay ang ating hinaharap, ang ating napipitong pagharap sa Diyos pagdating ng huling paghahatol. Sapagkat hahatulan tayo ayon sa ating gawa, hindi ayon sa ating relihiyon, hindi ayon sa ating kapangyarihan o kayamanan. Kung sino man o anuman tayo, hahatulan tayo ayon sa ating gawa, ang magmahal sa kapwa. Tandaan ang sinasabi ng ating Panginoon, ako'y nauuhaw, pinainom ninyo. Ako'y nagutom, pinakain ninyo. Ako'y nakahubad, ginamitan ninyo. Nagkasakit at nakakulong, dinalaw ninyo. Dumating na walang kakilala, tinanggap ninyo. At ang tanong sa kanya, kailan, papaano Panginoon? Kailan nangyari ang mga sinasabi mo? At kailan hindi nangyari? Ang sabi ng Panginoon, kung ginawa ninyo ito sa inyong kapwa, ginawa ninyo ito sa akin. Lalong-lalo na ginawa ninyo ito sa talagang nangangailangan, sa talagang mahirap. Kung hindi ninyo ito ginawa sa kapwa, hindi ninyo ito ginawa sa akin. Tandaan natin mga kagabay, mahalin ng Diyos, mahalin ng sarili, mahalin ng kapwa, tulad ng pagmamahal sa sarili.